Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon itong post ng Philippine News Agency tungkol sa pahayag ni Senator Joel Villanueva. Kasi yung impeachment complaint, inakyat na nandun na sa Senado. So anong mangyari? Maaksyonan ba kaagad ng mga senador o maghintay pa ng matagal na panahon? Ito po yung post. Watch, sabi niya. Senator Joel Villanueva explains to reporters on Wednesday, February 5, 2025, that any impeachment complaint when filed in the Senate has to undergo plenary action. The Senate of the Philippines is set to hold its last plenary session today, February 5, and resume on January 2, 2025. Welnard Basilonia ang nag-post. Okay, so anong ibig sabihin nito? So ngayong araw, February 5, trinansmit na sa Senado yung impeachment case. So according to Senate rules, ito, Senator Villanueva nang nagsasalita, kailangan ng plenary action. Kailangan pagdebatihan ba, pag-usapan ng mga senador yung impeachment complaint sa Senado sa plenary. Ngayong araw din ang last na session ng Senado. So, ibig sabihin, hindi nila matalakay. Kasi last na ngayon, yung plenary session today, last na. Ang susunod na plenary session ng Senate will be on June 2. So, anong ibig sabihin nun? Mula ngayon hanggang June 2, hindi uusad, hindi gagalawin, hindi tatalakayin ng mga senador sa Senado. Yun ang ibig sabihin nito. Correct me if I'm wrong. So, ang tanong, alam ba ng mga kongresista, alam ba ng House leadership na ganito yung Senate rules? Kasi kung alam nila, dapat sana naging mas maaga yung pag-transmit para may matalakay ng mga senador sa plenary yung trinansmit nilang impeachment complaint. Di ba ganon? Para pag natalakay na, pwede nang pag natalakay, pwede na habang election period, pwede nang uupo, pwede nang simulan yung impeachment trial. Kasi yun ang pagkakaalam ko na dahil na i-transmit na, kahit election period, pwedeng simulan na ang impeachment trial. So, February, March, April, May, trial na. Dahil dito sa revelation ni Senator Villanueva, correct me if I'm wrong sa aking analysis, ito lang pagkakaintindi ko. Dahil hindi mapag-usapan ng mga senador yung impeachment complaint, dahil late na ano bang tawag kong sa basketball is napaso, time lapse, na 3 seconds, na late. Di hindi gagalaw ang impeachment. Hintayin natin ng June 2 bago gagalaw ang impeachment sa Senado. Please comment kung tama. So, I don't know. Ulitin ko ang tanong. Bakit hindi inagahan ng mga kongresistang
Pwede man sana nung Lunes. Ano ba ngayon? Miyerkules na, no? Oh. Lunes, yun, nagbotohan na sila. Para Martes na i-transmit na. So, mayroon pang panahon, mayroon pang plenary session din na naiiwan sa Senado. So, anong ibig sabihin nito? Palagay ko, parang biglaang desisyon ito eh. Bigla-biglaan. And, according to the sources of Attorney Trixie Angeles and Tio Moreno, I hope, totoo, hindi ito verified. Sources lang ito. Kinonsulta ng mga kongresista si President Marcos twice tungkol dito. And in fairness, sabi ni Tio Moreno, the President stood firm sa kanyang unang panawagan o opinion na huwag ituloy ang impeachment complaint. Sana totoo. Kung totoo ito, sasaludo tayo sa Presidente. Na yung sinabi niya noon na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi yan nakakatulong sa ni isang pamilyang Pilipino. Na yun naman ang naging basihan ng Iglesia ni Cristo kung bakit sila nagrally. So, twice consulted ang Presidente, huwag ituloy. Kaya lang, hindi pinakinggan. According to Tio Moreno, it was all the decision of Speaker Martin Romualdez na ituloy. So ngayon, I hope tama itong aking analysis, correct me if I'm wrong, na hindi gagalaw, hindi uusad ang impeachment trial sa Senado kasi wala ng panahon ang mga senador na talakayin ito sa isang plenary session. So, June 2 na lang. So, may iiyak na ba? Yung umaasa na tutuloy ng impeachment ay maghintay pa ng June 2, I don't know. Anyway, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs at namo-monetize tayo dahil sa inyo. At ang ating monetization itinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para makapatayo sila ng bagong bahay o ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. So, panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa Talaandig na tribo. So, mao ni ang balay ni Julio Kapitan nga isa sa among gitabangan ang gipanghatagan sa mga sin o yero. So, tanawon jud mo siya sa layo mo gyud ang iyang insura balay dagan kay mga puslot. O karon nahatagan na sila og yero, so ilan ang gitaod sa ilang balay. So, wala na gyud makita nga buslot.